Sagot. Sa may bala ka bang sumali? Pwede ka. Oo. Sa Miss Gay po. Pwede ka. Oo nga, hindi mo ba inisip? Hindi ka ba in-encourage ni Rabia? Oo. Meron tayong Pinay na contestant, Pinay hindi design. Marami na din po akong nakausap na gusto talaga akong mag-pageantry. Noon, mas una ko maging pangarap, maging beauty queen, then maging artista. When I was younger. Pero ngayon ko lang na-realize na mahal pala. Mas maraming sakripisyo. Gumastos ng mahal. So parang... May mga mag-sponsor naman daw. Meron naman, pero syempre, maglalabas ka pa din. Hindi naman pwedeng sila lang, diba? So ako, siguro, I love naman what I'm doing, yung craft ko naman, yung career ko ngayon. Okay siya, it's flourishing, it's successful. Dito muna ako kasi ayoko din ma-distract, kumbaga. Happy ako sa binibigay sa akin ng GMA Network at bilang pagbalik sa kanila, gagawin ko ng maayos yung trabaho ko at buo, kumbaga yung oras at yung presensya ko. Gusto ko kasi mananalo ako eh. Wow. Sure ako mananalo. Yun yung mindset mo. Oo. Kaya gusto ko, pag dumating na yung point na yun, I am ready for it. Wala akong ibang ginagawa, wala akong kumbaga yung focus ko at determination ko ay nandoon lang. Para kumbaga kabayo ka lang, dapat straight ka lang ang tingin mo. Ganun. Pero di ba Faith, parang minsan na nagsisimula ka, parang na-identify ka na parang kamukha ni Pia. Parang gano'n, di ba? Parang ikaw ba, parang anong masasabi mo doon sa ganong ano na you are compared or parang kamukha mo daw? Si Pia. Sino ba namang hindi matutuwa doon, diba? Miss Universe, Oo, na? I'm so happy, I'm so grateful. Kasi Miss Universe yung kamukha mo, di ba? Isa siya sa mga ina-idolize ko talaga noon pa lang. Before she won, nakikita ko na siya, napapanood ko na siya. Are you agree? Are you agree na magkamukha kayo? Ako hindi ko masyadong makita. Siguro ganun talaga yun. Ikaw sa sarili mo, mo. Hindi mo siya makita. Pero yung mga tao talaga, napapansin talaga nila. Ngayon, sinasabi ko, parang, di ba? Kasi kahit anong makeup yung gawin ko, talagang parang minsan nagkakahawig din talaga kami. Pero syempre ako, ayoko naman. Sa sarili mo? Oo, kamukha ko yung ganito ganyan. Mas ibabash na naman ako, di ba? Pero, to be, are you honored? of course, I'm so honored. Sino bang hindi? Hindi po ma-honored. Bukod sa kanyang physicality na sobrang ganda, yung perseverance niya, di ba? At saka yung pagiging hardworking niya sa trabaho niya. Yun yung talagang nagustuhan ko. Is it na ba kayo nag-encounter? Hindi ba kami nagkikita? Parang nanalamin ka. Hindi ko pa nakikita. Pero kasi si Ninong Boy, Abunda, nag-guest ako sa kanya, di ba, last year. Tapos sabi niya sa akin, promise ko sa'yo na kapag nag-guest namin dito si Pia, kakontakin kita. Talaga ba? I mean, nakatulong ba yon sa part mo, being an artist na na-identify ka as parang kamukha ni Pia? Or parang you wanna create your own identity as Faith? I think good and bad siya. Hindi naman mawawala sa mga tao kumbaga yung judgment sa'yo dahil nga medyo kamukha mo siya. Ang dami lang hahanapin sa'yo, di ba? Kumbaga kung ano yung quality ni Pia, na pagiging prim and proper, ganyan. Wala ako noon. I mean, hindi naman sa wala, pero may kakulangan ako doon. Ang gulo-gulo ko, ang dami kong ginagawa, ganyan, ang dami kong sinasabi, di ba? Pero, of course, ako sa sarili ko, gusto ko magkaroon ng sarili kong identity. Pero, mangyayari naman yun along the way. Hindi mo siya kailangan pilitin. Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo. Kasi, iba't iba tayong ginawa ng Panginoong Diyos, di ba? Yung, kung siguro sa physical, magpapagawa na lang muna ako. Charot. Hindi. Pero the first thing sasabihin mo kay Pia pagka na-meet mo siya in person, ano yung unang-unang sasabihin mo sa kanya? Like, you are my idol. Idol ko talaga siya. As in, First question mo rin sa kanya or tips? First question, paano mo, saan mo nahanap si Jeremy? Gusto ko din ng mala Jeremy din ang atake, diba? Yun na nga, aside from successful siya sa career niya, love life. ang ganda ng love life niya, kasal siya, tapos diba, ang ayos, tapos siya mukha naman siyang happy, kasama sa mga yung family members niya din, mukhang happy silang lahat, kaya Lodi. Speaking of love life, kamusta daw ang love life mo, sabi ni
Walang may sagot. Kasi wala naman akong love life. Matagal na po ako walang love life. Mapili ka ba masyado sa love life kung bakit hindi nagkakaroon? Sa ganda mong yan. Siguro sa ngayon, oo. Masasabi ko. But that's only because I've learned from learning experiences ko. I mean, hindi naman sa mapili ako. It's just that meron na akong standards ngayon na hindi ko hahayaang mawala. Dahil yung self-respect ko, kumbaga, sa sarili ko, at saka yung pagtingin ko sa sarili ko, ay tumataas na. Hindi na, kumbaga, kung sino mag-message, reply ka agad. Kung sino gusto makipagkita sa'yo, makipagkita ka agad. Of course, you are Faith Da Silva already, di ba? I-value ko pa yung sarili ko, yung time ko, at saka, ang dami kasing blessings na dumarating po talaga sa buhay ko ngayon. I don't wanna be distracted. Gusto ko na kung ano yung mga bagay ko lang na dapat gawin, nandun lang muna ako. Like a horse nga, so diretso lang talaga yung tingin ko. Kasi, ang dami naman lalaki dyan, pwedeng i-message ko lang yung anytime, nasagot yan sila. No? Wow! Ito, if you wanna answer lang or not, kasi may parang tanong sa mind ng ibang tao na you are, kumbaga yung pangalan mo nadidikit sa pangalan ni Albert. Martin. Tatlong taon na po yung hindi mo raw itatanong. Hindi kasi very ano naman si Faith very honest naman to answer, di ba? Ano ba? Okay naman, wala naman akong pong problema. He's part of my success also. Masasabi ko na yung Las Hermanas was the breakthrough of my career. And napakalaking suporta na naibigay niya sa akin sa career ko, siya nga bilang isang director and also as a friend. And happy ako kasi okay na, mukha naman po siyang okay. Wala kaming communication, hindi kami masyadong nakapag-usap. Hindi din kami nakikita. Last ko siyang nakita siguro nung Sparkle Ball pa. But aside from that, happy naman ako. Saka alam ko naman wala naman akong ginawang masama, di ba? At least you clear things na walang relationship or walang... Ko naman, hindi naman masama. Kumbaga, kaya that's why I don't feel so bad kung masabi man nilang napapadikit yung pangalan. Kasi yun yung nangyari, di ba? I mean, nagkaroon kami ng show and na-pick up ng mga tao and I'm very grateful for that. Part siya ng naging success. Ayan, sinagot niya na. Pinatatanong kasi nito. Against naman on having a relationship with an older man? Wala naman ako. Kasi pag, if we're talking about age, wala, it's just a number. Pero ako kasi personally, mas gusto ko older men. Because nga, I can learn so much from them. I wanna be with someone who is established already sa buhay nila. Kasi ako, I'm still here. I'm still working hard. Ang dami ko pang tinatry gawin, di ba? Para makuha ko yung success, kumbaga, na para sa akin. So, if meron akong siguro magiging partner, it should be an addition to my life. Kailangan, hindi lang sa matututunan ako, kailangan bibigyan ako ng pera. Charot! Bahay, lupa, kotse. Hindi, anong ideal boy mo talaga? Someone who can provide for me, hindi lang yung mga material things, kung hindi oras, pagmamahal, at saka nga, maraming wisdom. Kasi ako kailangan, parang feeling ko, gusto ko natututo. Hindi through, I mean, I love reading books, pero karamihan ng mga natutunan kong bagay na naglast sa akin ay galing sa mga learning experiences ko sa buhay mismo, yung mga pinagdaanan ko talaga. And yun nga, kung older men, of course, mas maraming life experiences, so mas maraming learning sa buhay. Parang ganun lang. May ano ba, kung may choice ka ba, showbiz or non-showbiz sa magiging boyfriend mo? Non-showbiz. Ayaw mo talaga. talaga. Ako maging boyfriend na showbiz. It's your choice. Is it your choice? Mala Jeremy dapat. Is it your choice? Choice ko, yes. Kasi unang-una, pag showbiz, lahat na yan, mga manloloko lang. Pero may nanligaw bang? May nanliligaw, for sure. Ako ba? Hindi, kasi parang gusto ko din nga, sabi ko nga po sa inyo, gusto ko natututo sa mga taong kausap ko. So, kailangan magkaiba tayo ng field. Diba? Kasi, ayoko naman yung pagdating natin, nag-uusap tayo, nagde-date tayo, same pa rin tayo ng pinag-uusapan. Kailangan something different. Kailangan
siguro businessman, ganito, ganyan. Para matututo din ako sa business in the future, di ba kung gusto ko man. And also... Politician? Scientist. Ayan! Yun ang gusto ko. Mas gusto mo yung scientist, sa kanya ka nag-react, not a politician. Parang pag politician, maluloko din. Parang jurtista lang. Scientist, masyadong nerd, parang ganon. Okay lang sa akin ng mga nerd. Oo, totoo. Basta hindi ka sasaktan, alam mo yun. Tsaka wala sa akin ng physicality of a person na sininiwala talaga ako sa puso. Ba't niyo po ako tinatawa nun? Parang hindi po kayo naniniwala sa akin. Ang bigat ng boyfriend. Okay lang sa akin, as in anything. Basta mapagmahal, respetuhin ako, pati mga pamilya ko. Pero ikaw, pag nagka-boyfriend ka ng showbiz, hindi mo itatago sa public? Tago ko. Bakit ka hindi tatago? Hindi ginagawa na nila lahat. Ayun, what's next to you? Kumbaga, ano yung mga, aside sa TikTok lang, di ba, ano pa yung mga projects, upcoming projects? Yes, syempre po, sana po abangan niyo po ang Encantadia Chronicles Sangre. You're part of it. Ako po ang tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Ayan na nga, hawak mo na, Yes, ito na nga. Diba? Kaya marami pong mangyayari pa, syempre, lalo na sa aming Sparkle 10. Mas maraming opportunities, mas maraming possibilities. That's why I'm very excited. At sana po, supportahan nyo, syempre, ang mga shows ng GMA. Thank you. Salamat po.